dito, meron na tayong naani. And salamat sa Panginoon, meron naman tayong pagkain. Meron naman tayong ihatag sa hapag-kainan. So kumusta po kayo? Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito na naman sa ating garden. So salamat po pala sa mga nanonood sa aking mga videos about sa urban gardening, sa aking mga biking activities, sa kayong mga pamamasyal ko po sa mga iba't ibang place kung saan medyo nakaka-relax po tayo. Ano po? So ngayon po, gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung pag-aani ko po ng ano ngayon ng pechay. So, kasi po, ang nangyayari po dito sa ating pechay ngayon ay medyo may edad na, Ayan, may edad na po sila. So, aanihin na po natin, then saka natin i-kondisyon muli yung itong lupa na tinamnan natin. So, kung mapapansin nyo po kasi, ito po, namumulaklak na sila. Ngayon, ang sabi kasi dati sa binilhan natin ay ito po ay open pollinated, pero ang naging bulaklak o namulaklak siya, pero kung mapapansin nyo, yung mga bunga ay mangilan-ngilan lang po yung may laman, So hindi yata talaga open pollinated dito, kasi ang gusto po natin sana open pollinated para makakuha po tayo ng binhe na pwede nating itanim uli sa susunod na mga pagtatanim sana natin. So ang nangyari po, kukunti po yung bunga, So ang gagawin na lang natin ay mag-aani na lang tayo, bubunutin na lang natin, kasi dati po ganito po yung pag-aani natin, paisa-isa. Yan. Para mayroon susunod ulit na susunod na mga araw, mayroon naman po tayong aanihin. Pero nangyari po, nagkakaedad na po yung lupa at saka yung mismong pechay, kaya bunutin na po natin, So meron pala tayong taniman natin na naman ng strawberry. Saka itong magpapatubo ulit tayo ng buto ng avocado. So yun po yung tanim ko po doon sa aming bahay, namunga na. So gagawin ko lang is bubunutin na lang po natin para mabago na po yung ating pananim, Baguhin natin yung ating tanim dito naman para sa intercropping, po. So kung mapapansin nyo po, ang laki-laki na yan, bubunutin na lang natin. Kung mapapansin nyo, ang laki na ng puno, kasi ginagawa po natin kasi pa isa-isa. Yan yung ginagawa natin para mayroon pa tayo ulit maaanihan sa susunod na mga araw or linggo. So ganun po yung practice natin na napag-aralan po natin noon sa ating mga magulang, So paisa-isa, okay? Paisa-isa para at least meron ka ulit maani sa susunod na mga araw. Pero ngayon po, dahil nagkakaedad na rin yung pechay, bubunutin na natin, Mapapansin nyo, ayan, ang lalaki ng mga puno. So ngayon, ang gagawin po natin is bubunutin na natin para may kondisyon natin yung lupa naman. So, ayan. Yeah. Yan, bubunutin na lang natin lahat. Okay. So, babuguhin po natin yung yung itatanim natin ulit dito. So, mag-iisip tayo kung ano dapat itatanim natin. Yan. Saka na lang natin 'to hugasan, Yun, meron pala dito, alugbati, May alugbati tayo dito. And ito pala yung yung sinasabi nilang sampalok-sampalukan, po. Ito. Pero mantakin nyo, mantakin nyo, ina-apis din. Grabe ang apis talaga ngayon, Yan. So may mga iba nangungulubot na. So alisin na lang natin yung mga
matured, no? Matured. Gagawin na lang natin ulit fertilizer, no? Kasi hindi natin naanihan, no? Ng tuloy-tuloy. So, ang nangyayari, nasasayang. Ayan. Alisin na lang natin yung matured, yung nagyayelo. Matigas na po yan. So, ito, wala na to. So, marami tayong pechay na maanihan. So, kasi nga po, hindi natin siya binubunot. Pero ngayon lang, nabubunutin kasi natin dahil matured na. Matured na yung pechay mismo. Para makondisyon na rin itong lupa. Kaya, siguro, intercrop tayo ng ibang tanim. Ayan. So, ito po, no? Marami pa sa kabila. Siguro, itira muna natin yung sa kabila. Okay. Mga malilit, alisin na natin. Ayan. Para makondisyon naman natin itong lupa na ito. So, ito po, no? Naanihan natin. At, siguro itong mga sili na to, oh. Well, bunutin na lang natin. Itong alugbati, medyo okay pa ito. So, ang dami nating sili. Nagtataka ako doon sa mga sili natin, Farm Bureau of Plant. No, nadali siya ng aphids. So, siguro, well, i-try natin i-transplant to. No? Saka natin putulan, saka natin i-treat, no? Or sprayan po. No? Titingnan natin kung may pagbabago dito sa mga puno na ito. Siguro doon sa naarawan. Pagtabihin natin doon sa talong. Yan. So ito po, no, itong isa rin dito, ililipat din natin kasi sayang. Yan. So, hanap lang tayo ng malipatan. So, dito na lang muna sa kabila. Okay. Ayan. Ito, tingnan nyo yung yung nagiging problema natin parate. Itong white aphids. So, hindi natin alam kung paano mamuksa pag yung organically pesticide, hindi po yung synthetic kasi ang nangyayari po sa synthetic is medyo delikado sa katawan natin. So, ganito, ito lang po yun, ganyan lang po siya so, ang lupa lang, ganyan lang po kataas, dito sa ating tinatamnan. So, ngayon, imimix lang muna natin to para maparedecompose. Saka natin po na, anong tawag nito? Saka natin siya tamnan. Pwede rin nating i-treat. May talong pa dito, hindi na lumaki. Ayun, may bulati tayo. So, well, titingnan ko nga kung ano to ay African. African to. So, African nightcrawler. So, yung mga bulate po, hindi natin sila tinatanggal. So, nandyan pa rin sila. Sila po kasi yung nagpo-produce ng organic fertilizer. Yan. Yan, dami pa rin So, yan, lulusog nila. Yan, lulusog ng mga African nightcrawler. Oo ba? Yan. So, dito naman po yung ating kasamang gardener, So, ganito po ang gagawin natin, ipapahingayin muna natin itong lupa na ito, haluan natin ng, meron pa tayong kasing vermicast dito sa tabi. Ayan. Ayan po, mapapansin nyo, vermicast. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung mga alaga kong bulate, Ayan. So, ayan sila. To, fertilizer na po ito kasi kinain na po nila yung nabubulok, So, balik ko lang sa bin ko. Ayan. Ayan, tulad nito. Ang dami pala nila. So, iti-treat lang po natin ito. I-kondisyon natin ulit siya bago natin tamnan. Okay?
So, hayaan muna natin yung mga pechay, o dahon ng pechay. Ang dami nila, oh, kawawa naman. Nagugulo sila. Yan. So, dati po, mapapansin nyo, may mga kahoy-kahoy dati ito na inilalim ko rito. No? At yung maganda, effective. So, ayan, may mga kahoy-kahoy pa rin po, no? Mapapansin nyo. So, yun po yung ginagawa nating experiment, in which na maganda naman. Kasi nga po, soil, ano siya? Moisture holder. So, ingat lang po tayo kasi itong lighting fixture na to ay may mga ano po nakakasugat. Tuloy itong taniman natin na ito ay dating lighting fixture, yung mga itinatapon kaysa ibenta na ipakilo. So, ginawa nating taniman. So, yan, may mga kahoy-kahoy. Ang dami, oh. Ang dami, oh, yung mga alaga ko, oh. Very good. Nandito pala yung malalaki. So, ganito po muna. Hayaan po muna natin ito. Then, hugasan natin yung naan nating pechay. Ayan. So, ikokondisyon muna natin itong lupa. Saka natin po siya ulit tamnan ng kung anong klaseng vegetables ang itatanim natin. Pwede rin pong spinach. Okay? Para maiba naman. So, hanggang dito na lamang po. No? Thank you so much sa pagsubaybay. Pagsubaybay sa aking mga video. So, dito, meron na tayong naani. And salamat sa Panginoon, meron naman tayong pagkain. Meron naman tayong ihatag sa hapagkainan. And salamat sa inyo. Ang sabi ni Kuya G, to stay healthy, eat more veggie. Ayan, maraming salamat. God bless everyone.